Isang general ng Iran ang napaslang sa isang airstrike sa kabisera ng Syria noong nakaraang linggo ay miyembro ng Shura Council ng Hezbollah, ang makapangyarihang Lebanese terror group na gumagawa ng desisyon, sinabi ng isang source na malapit sa kilusan. Ang airstrike noong April 1 ay pinatag ang consular annex ng Embahada ng Iran sa Damascus na ikinamatay ng 7 miyembro ng Islamic Revolutionary Guards Corps, kabilang ang 2 general. Isa sa kanila ay si Muhammad Reza Shahidi, isang senior commander ng Quds Force, ang dayuhang Operation Arm of the Guards. Si Shahidi ay ang tanging non-Lebanese sa 8 miyembro ng Shura Council ng Hezbollah, ang katumbas na makapangyarihang Shiite Terror Group's Political Bureau na pinamumunuan ni Secretary General Hassan Nasrallah. Nakatakdang magsalita si Nasrallah noong Lunes para magbigay pugay kay Shahidi at sa kanyang mga kasamahan na napatay sa airstrike na sinisisi ng Tehran at Damascus sa Israel. Sa isang nakaraang talumpati, sinabi ni Nasrallah na ang kanyang grupo ay may utang na loob sa mataas na opisyal ng Iran. Si Shahidi ay naninirahan sa kanila ng mahabang taon, malayo sa spotlight at nagbigay ng mahahalagang serbisyo sa paglaban sa Lebanon at sa buong rehiyon. Ang 63 taong gulang na si Shahidi ay humawak ng sunod-sunod na command sa isang guards career na sumasaklaw ng higit sa 4 na taon at siya ang pinakamahalagang opisyal ng militar ng Iran na napatay mula noong isang missile strike ng United States sa Baghdad Airport noong 2020, ang pumatay kay General Qasem Soleimani na namuno sa Quds Force. Siya ay naisip na ang nangungunang kinatawa ng militar ng Iran sa Syria at Lebanon. Nangako naman ang Tehran na tutugon sa pag-atake na ikinamatay ng 16 katao, kabilang ang 2 sibilyan. Ayon sa pinuno ng militar ng Islamic Republic noong Sabado na magdulot ng maximum damage sa Jewish state bilang paghihiganti sa umano'y Israeli strike. Ang isang senior advisor ng Supreme Leader ng Iran ay nagsabi na ang mga embahada ng Israel ay hindi naligtas. Samantala, ibinunyag ng Ministro ng Depensa na si Yoav Gallant ng Israel na kumpleto na ang mga paghahanda para sa isang tugon laban sa anumang senaryo na bubuo laban sa Iran. Ang mga posibleng senaryo na pinaghahandaan ng Israel Defense Forces ay kinabibilangan ng mga pag-atake ng missile, drone at ballistic missile attacks ng mga grupong suportado ng Iran sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Lahat ng ito ay isinagawa sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza. Direkta mula sa Iran, isang sitwasyon na hindi pa nahaharap sa Israel. Naniniwala ang mga opisyal ng Israel na kakayanin ng mga air defense system ng bansa ang banta. Noong Huwebes, inansila ng IDF ang lahat ng bakasyon para sa mga aktibong sundalong lumaban. Ito ay kahit walang inilabas na espesyal na tagubilin ang Home Front Command sa publiko. Isang araw bago nito, sinabi ng IDF na pinalakas nito ang mga air defense at tinawag ang mga reservist kasunod ng pagtatasa. Iniulat na inilagay din ng Iran ang mga puwersang militar nito sa full high alert bago ang anumang inaasahang airstrikes. Kasunod ng mga pagbabanta ng paghihiganti mula sa mga opisyal ng Iran, ang Israel ay naghudyat na atake ito sa mga target sa Iran kung ito ay maglulunsad ng direktang pag-atake. Sa pagbabanggit sa isang hindi kilalang Western security official, ang Ilap News na nakabasis sa London ay nag-ulat na ang Israel ay nagsasagawa ng Air Force drills nitong mga nakaraang araw na kinabibilangan ng paghahanda upang itarget ang Iranian nuclear facility at iba pang pangunahing infrastruktura. Gayunpaman, ayon sa intelligence ng US na malamang na hindi direktang aatakihin ng Iran ang Israel dahil sa takot sa paghihiganti ng Amerikano at Israeli, at sa halip
ay hikayatin ang iba't ibang proxy nito sa rehiyon na maglunsad ng mga pag-atake sa ngalan nito sa mga darating na araw. Subalit hindi sila dito nakakasiguro sapagkat may ilang naniniwala na hindi maiiwasan ang direktang pag-atake ng Iran. Sa isang pulong ng Gabinete ng Seguridad noong Huwebes, mariing binanggit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang airstrike habang nangakong tutugon sa isang inaasahang pag-atake ng Iran. Ayon sa pinuno ng Israel, ang Iran umano ay kumikilos laban sa kanila sa loob ng maraming taon at direkta at sa pamamagitan ng mga proxy. At sa makatuwid, ang Israel ay kumikilos laban sa Iran at sa mga proxy nito sa depensa man o opensiba. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Kapag umatake ang Iran sa mismong kalupaan ng Israel, ay hudyat na ba ito upang magpakita ng tunay na lakas ang Israel upang iparating sa buong mundo ang kanilang kahandaan sa anumang banta sa rehiyon? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.